ng ating pong usapang Matuto. RCEP, a special radio program mula po sa ating pong Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1. At mag-uumpisa nga po ngayon, ika-25 araw ng Hulyo. At ito nga ay every Tuesdays and Wednesdays dito lamang po sa ating pong himpilang DZRD Sunshine Radio at naka-livestream din po tayo sa ating pong Sunshine Radio at sa ating pong ATI Ilocos Facebook page. At inyo pong makakasama yung lingkod at kaibigan, Maricel Mariel Dulaida Capias hanggang alas 11 po ng umaga with our main anchor for our Usapang RCEP, a special radio program. Ito nga po, si Miss Galilea Gail Ganda Padua. Gail, magandang umaga. Magandang umaga, Doc. Magandang umaga, Doc Mariel. Masaganang agrikultura, isang masaya, maaliwalas at mapagpalang umaga mga ka-RCEP. Ayan nga po, welcome sa ating panibago na namang programa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Siyempre, katuwang po natin ang DZRD Sunshine Radio, live na live dito po sa radyo at sa ating mga Facebook pages sa ating DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region. So, narito po tayo sa ating bagong programa, ang Usapang RCEP. Yes, so mga ka-agri, balik pala kayan tuloy. Mga ka-agri, ano po, at eto nga po, kasama din po natin sila Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, at Sir Jake Abaygar. Nako, ayan na naman si Mariel. At saka medyo na-miss ko talaga ang DZRD. Medyo matagal-tagal na panahon din po na hindi po tayo na andito. Pero nagiging katuwang po natin ang DZRD sa lahat po ng sa lahat po ng mga activities po ng ating pong opisina. At sila nga po ang nagko-cover sa ilan sa mga activities po natin. So once again, eto naman po ang inyong mga lingkod upang makasama ninyo at sa Usapang RCEP, syempre, ano nga ba yung mga nakalaan na pag-uusapan natin dito, Gail? Ayan, para po sa ating Usapang RCEP kung saan dito po ating tatalakayan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program o sinasabi po nating RCEP, RESP. So tara na po at makipagtalakayan sa mga benepisyaryo ng RCEP, mga implementing agencies ng atin pong programa at alamin kung ano nga ba ang programang ito, lalo na po sa mga hindi pa po nakakapagsanay po sa Agricultural Training Institute tungkol po dito. At makakasama nyo po kami alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules hanggang buwan ng Setyembre. So, almost 3 months po tayong magkakasama dito po sa radyo. Kaya naman po patuloy nyo lamang po kaming samahan dito po sa ating pong programa. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao at lahat po ng ating pong Carion Uno. Mula po dito sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Magandang umaga po sa ating lahat. At alam ko na talagang nakakarating po kami ngayon sa inyo dahil live na live din po tayo sa ating pong Facebook pages mula po dito sa Sunshine Radio and of course ang ating pong ATI Ilocos Region Facebook page. At yun nga, nabanggit nga po ni Gail kanina na Usapang RCEP. So more likely sa ating pong Rice Competitiveness Enhancement Fund, mga topiko na makapagbibigay ng mas magandang serbisyo para po sa mga kliyente, para po sa ating pong mga mahal na magsasaka. Ano nga ba itong RCEP? Ano nga ba yung mga maibibigay na benepisyo para po sa ating pong mga mahal na magsasaka? So, likewise, happy birthday na rin po sa lahat ng mga may birthdays ngayong umagang ito. At happy birthday, Ronel! Yan, nako. Happy birthday. Happy birthday. Sino pa ba yung mga nag-birthday nung nakarang araw, Gail? Parang maraming celebrators tayo. Nabati natin sa ating isang programa, Doc Mariel. Pero syempre, babatiin na rin natin dito sa radyo, super belated ng happy birthday sa ating kasamahan sa Information Services Section, Miss Camila Manalo. And nagpapa-shoutout ang Team ISS. Yes, shout out sa mga Team ISS. And of course, belated happy birthday sa isa sa mga naging SOA coordinator natin dyan sa Umingan, si Miss Vilma Abalos.
Vilma Abalo. So maraming salamat, V, and happy birthday sa lahat po ng mga birthdays. Happy birthday, at sa mga may anniversaries, happy anniversary na rin po sa inyo. Ayan, so Gail, ano nga ba yung mga maaasahan ng ating pong mga tagapakinig dito sa ating usapang RCEF? Ayan, dahil nga po ang atin pong programa ay Usapang RCEF. Siyempre, pag-uusapan po natin ang Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program na ayon po sa itinakda ng Rice Tarification Law or Republic Act 11203. Mas matatalakay po natin ito mamaya. Kasama po ang ating panauhin sa pagkakataon pong ito. Ito po ay dinisenyo upang tulungan ang mga lokal na magsasaka ng bigas na lumipat sa isang bagong rehimen sa loob ng sunod na 6 na taon. So, 6 na taon po ang ibinigay po sa atin. Ito po ay ang batas na nagpahayag upang matiyak ang seguridad sa pagkain at upang gawing mabubuhay, mahusay at mapagkumpetensya ang sektor ng agrikultura ng bansa. Ayan, abangan po natin na mas mapapalawak pa ang topikong ito sa atin pong unang episode sa araw pong ito. Ngayon po ay makikita po natin na sa pag-unlad po ng teknolohiya, hindi pa rin maikakaila na ang radyo ay maaari pa rin gamitin at mas ginagamit pa rin sa mga lugar na hindi po masyadong naaabot ng teknolohiya. So, ang edukasyon at pagpapataas ng kamalayan ay hindi po limitado sa 4 na sulok o pader ng mga institusyong pang-edukasyon o mga sentro ng pagsasanay. Mula po sa mga programa sa radyo katulad nga po ng Usapang RCEF, ang pagbuo ng mga programang gaya po nito ay mahalaga upang dahil po nagbibigay ito ng maikli at komprehensibong impormasyon sa atin pong mga magsasaka. So, ang mga components po, ang mga parte po ng programang ito ay para po sa pagsulong ng kanilang pagsasaka at mga produkto at programa na inaalok po sa ilalim ng kagawaran ng agrikultura. So, ano nga po ba yung ating mga episodes? Dahil nga po sinabi po natin kanina na hanggang Setyembre po tayo magkakasama. Ano po yung ating mga pag-uusapan dito po sa atin pong programa? Meron po tayong mga iba't ibang topiko. Ano nga ba yung mga aabangan ng ating mga taga-subaybay, Gail? Ayan, para po sa araw na ito, syempre, pangungunahan po tayo ng, kumbaga, ano po ba yung pagkakaintindi natin sa programang ito? Ano po ba? What's this all about? Ito pong RCEF. So, pag-uusapan po natin, natatalakayin po yan hanggang bukas, kung kakayanin po ng atin pong oras, ano po. Syempre, pag-uusapan po natin sa August 1 hanggang 30. So, tandaan po natin, Martes at Miyerkules po tayo magkakasama. So, twice a week po tayo magkakasama. August 1 to 2:30 po, pag-uusapan po natin ang iba't ibang key check na meron po sa RCEF. So, makakasama po natin ang mga kasamahan din po natin sa ATI RTC1. Meron din po tayo, syempre, Doc Mariel, na ano yun? Mga digital apps na on Rice po, na magagamit po ng atin pong mga magsasaka. 2 episodes po natin yan, or 2 airings po natin yan pag-uusapan. At kasama pa rin po natin ang mga kasamahan po natin sa ATI RTC1. Meron din po tayong mga makakasamang panauhin or mga beneficiaryo po ng RCEF mula po sa iba't iba nating learning sites for agriculture o LSA na sinasabi po natin, at mga talaga nga pong nakapagsanay na po ng RCEF. So, 2 airings din po natin silang makakasama. Abangan po natin yan. And syempre, hindi lamang po ATI RTC1 po ang makakasama nyo po dito po sa atin pong usapang RCEF. Of course, dahil po ang RCEF ay binubuo po ng iba't ibang mga agencies, national agencies po ng bansa. Syempre, makakasama po natin ang TESDA, PhilRice, BPI, PhilMec, Land Bank at DBP. So, abangan po natin ang mga episodes na yan hanggang September 27. So, matagal-tagal po tayong Yes, medyo magkakasama. matagal. Pero pag i-free ng DZRD hanggang December 20. Hi, Sir Jay! Ayan po, so, actually, yun nga po yung ilan. Siguro, magkakaroon din tayo ng special topics kung Yes.
pagbibigyan ng pagkakataon at syempre mas madidig into po natin yung RCEP kasi nga more likely Gail, matagal-tagal na ring panahon na hindi tayo nagsahimpapawid nitong palatuntunan about RCEP. Baka meron ng mga updates, yung mga so yun po yung matatalakay natin ngayon, updates ng ating pong RCEP at syempre ng mga key checks natin. Pag-aaralan pa rin natin po yung key checks na kung saan ay katuwang o kaya guide po natin upang mas mapaganda po yung ating pong mga pananim na palay. Ayan. So, yes, Doc Mariel. Siyempre kanina nabanggit natin na kasama din natin ang iba't ibang agencies. So, malalaman din natin ang mga updates regarding po sa implementation ng RCEP sa mga nakalipas na taon. Yes, kasi nga po mga ka-partners, mga kasama, mga ka-RCEP ay masasabi po natin na hindi lamang po iisang ahensya ang humahawak po ng ating pong RCEP. Kumbaga, nagkakatuwang po ang bawat ahensya at may kanya-kanyang tungkulin po na naibibigay sa atin po, no? Yung mga agencies na nabanggit po kanina, andito po ang ATI, ang TESDA, ang PhilMec, at ano pa ba yung PhilRice, BPI, at syempre, yung pautang. Nandyan po ang DBP at ng ating pong Land Bank of the Philippines. So, antabayanan po natin yung updates at baka mayroon pa pong hindi naka-avail ng mga services na yan ay ma-avail po natin sa pamamagitan po ng pakikinig dito at malalaman po natin kung ano nga ba yung mga makukuhang benefits and at the same time eligibility, kung eligible po ba tayo na makakuha nitong mga services na ito. Pero Gail, on part nung ating palay check system, doon pa lang panalo na yung mga makikinig sa atin kasi karamihan hindi na po napupuntahan ng ating pong opisina o kaya ng ating pong mga katuwang na local government units at at the same time yung ating pong mga learning sites for agriculture, ang mga ilan sa mga mahal nating magsasaka. Kaya ito na nga po yung pagkakataon na malaman din po natin yung mga kaalaman na nalalaman ng iba doon po sa ating pong mga kapartner and at the same time sa ating pong opisina. Gail! Ayan nga po, para nga po sa ibang nakakaalam at nakapagsanay na po ng mga trainings po natin under po sa RCEP. For sure, this is a good review po sa bawat isa. Pero sa mga, yun nga po, nabanggit ni Doc Mariel kanina na yung mga hindi pa po naaabot, kayang-kaya pong abutin ng radyong ito or programa pong ito yung atin po mga kliyente para po mas marami pong matulungan ang programang ito, ang RCEP, at sa pamamagitan po ng mga pag-uusapan po natin, matututunan po ng bawat isa yan. Yes, sa pagpapatuloy po ng usapang RCEP, eto muna po ang ilan sa mga paalala. Matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Para sa isang masaganang ani at mataas na kita, ating alamin kung ano nga ba ang RCEF. Mula sa data o website ng cef.da.gov.ph, libu-libong magsasaka na ang natulungan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program ay nagpatuloy sa pagkamit ng mga milestone sa mga tuntunin ng pagbibigay ng pagsasanay, advisory services at iba pang extension modalities para sa mga magsasaka ng palay sa ikatlong taon ng pagpapatupad ng programa. May 4 na pangunahing programa ang nakapaloob sa RESP. Kabilang dito ang makinarya at kagamitan para sa pagpapalayan, pagpapaunlad at pagpapalaganap at pagsulong ng binhi ng bigas,
mas pinalawak na rice credit assistance, pagbibigay ng serbisyo tungkol sa pagtatanim. Hatid nito ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito rin ay tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Rice Certification Law, sambayanang Pilipino, lahat! Ay, nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Hinabi mo pa. Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin. At sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito, oh! Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCEF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding. Hatid ng pagiging learning site for agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Sayang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Na pinalawak at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, na partner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. And 25 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Patuloy pa rin po tayo sa ating pong usapang RCEF Special Radio Program mula po sa ating pong opisina, ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. At ngayon naman po, hindi naman po papayag ang ating pong usapang RCEF na hindi po natin makakasama ang ama ng ating pong ATI, ang Agricultural Training Institute, upang makapagbigay sa atin ng mensahe. So, nasa kabilang linya ang ating pong Center Director, Dr. Rogelio C. Evangelista. Sir, magandang umaga po. So, magandang umaga, Mariel and Gail. So, sa lahat ng ating mga tagapakinig ng Sunshine Radio, sa ating palatungtunang usapang RCEF, at sa ating mga Facebook viewers natin, isang magandang umaga sa ating lahat. So, ito kasi program natin na umpisan ay nauukol sa mga nagawa natin sa pagpapatupad ng programa ng Rice Enhancement Service Program o yung ating Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ito yung RCEF natin na napunduhan under Rice Certification Law. So magandang pag-uusapan natin kung ano na yung nangyari for the past years na na-implement natin itong RCEF program. And at the same time, kung ano pa yung mga dapat natin gawin itong taon na ito at sa mga susunod pang mga taon. So napakahalaga na pag-usapan natin yan para at least marami pa tayong maipapamahagi na mga kaalaman at mga impormasyon tungkol sa programa natin na ito na alam naman natin na makakatulong sa ating mga magsasaka, lalong-lalong sa pagtatanim ng ating inbred rice. Itong palay natin na siya talaga yung tinututukan para at least
masustain natin ang pagkain, yung tinatawag natin na food sustainability, at secure yung ating food through rice sufficiency program natin. Ano? So itong program natin ay naglalayon na makapagbigay dagdag kaalaman para sa ating mga magsasaka, mabigyan ng kaukulang suporta in terms of yung mga services under the RCEP. So nandyan yung post-harvest machineries na ibibigay ng ating PELMEC, nandyan ang ating seed support ng PhilRice at ng ibang agencies natin, ang ating credit support ng Land Bank at saka ng DBP, at ang extension services ng ATI, ng TESDA, PELMEC at saka ng PhilRice. Ano? So napapaloob lahat yan, yung mga serbisyo ng ating government, na interventions ng ating mga agencies of government na nagpapatupad ng ganito mga serbisyo para sa ating mga magsasakang Pilipino. Ano? So with this program, malalaman natin ano yung mga successes na nangyari, ano yung mga pwede natin gawin para at least mas mapaunlad pa natin ang ating sakahan through ito yung na magkaroon tayo ng productivity at ma-enhance yung capability natin. Ano? So sa ngayon, sa inyong lahat, lalong-lalo mga listeners natin, we hope na kayo ay nandyan pa rin, sumusubaybay sa mga programa ng ating gobyerno, ng ating Agricultural Training Institute, lalong-lalo sa extension support. At alam naman natin na konting kaalaman, malaking dagdag na yan na may babahagi namin sa inyo para at least may magagamit tayong pandagdag na teknolohiya na pwede nating gawin sa ating pagsasaka. No? So ito ngayon ang lagi kong sinasabi sa inyo na kung talagang interesado tayo na makilahok, huwag tayong mahiyang lumapit sa mga ahensya ng pamahalaan or pumunta na lang tayo sa ating mga local municipal agriculture office para sa iba't ibang interventions na pwede nating makuha na may refer ng ating LGU. Ano? So with this, sa inyong lahat, ano, na mga listeners natin, mga viewers, we hope to be with you sa mga susunod pa mga episode ng ating programa. At alam naman natin na ito yung special program under the RCEP. Ano? So with this, maraming salamat sa inyong lahat at isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Maraming salamat ang ating pong Center Director Dr. Rogelio C. Evangelista para po sa kanyang mensahe, and at the same time nagbigay na rin po ng mga kaganapan o magaganap dito po sa ating pong Usapang RCEP. Maraming salamat once again, Sir Roger. Ayan. So, ayun na nga po, no? Official launch na po yung ating pong Usapang RCEP, a special radio program na kung saan yung mga extension service programs po ang ating pong mapag-uusapan dito sa Usapang RCEP. So, magbabalik po kami pagkalipas lamang po ng isang paalala. Ang hatid ng RCEF sa kanilang trainees. Sa pamamagitan ng binibigay na pagsasanay, mas napapalawig pa ang kaalaman ng mga magsasaka. Magandang araw. Ako po si Cheryl Rolemas, ang Farm Assistant Manager ng Rolemas Farm. Malaking bagay ang naikontribute ng RCEF sa akin. At hindi lang po sa akin, pati na din po sa mga kapwa ko farmers. Dahil sa maikling panahon na na-train po kami sa training of trainers on the production of high-quality inbred rice seeds and farm mechanization, sapat na po yung nalikom kong kaalaman upang ma-i-apply sa farm at ganun na din ay maibahagi na rin po sa mga farmers dito sa Arengay. Upang sa ganun ay
mapabuti at mapataas nila ang kanilang mga ani. Mula sa suporta, tulong at pagbibigay kaalaman ng Rice Extension Service Program, tiyak na mas mapapabuti at mapatataas ang ani ng ating mga magsasaka. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Patuloy po rin po tayo nakikinig sa ating pong himpilang DZRD Sunshine Radio at syempre sa ating pong live stream ng ating pong ATI Ilocos Facebook page at ng ating pong Sunshine Radio Facebook page. 32 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At ito nga po, patuloy pa rin po tayo sa ating pong usapang RCEP. At bago po natin kausapin ang ating pong panauhin ngayong umagang ito ay may mga taga-subaybay na rin po tayong nakikinig at basahin na rin siguro natin, Gail. Batiin natin sila. Ayan, para po sa ating mga taga-subaybay sa araw pong ito, mula po kay Sir Alan Labrador Malapit. Good morning, Doctor and Ma'am, from Sarat, Ilocos Norte. Good morning. Hello Good morning po sa inyo dyan. And meron din pong bumabati mula po sa Lawag City, si Ma'am Maria Cristina Nahorda. Magandang umaga po sa inyo at patuloy lamang po tayong makinig at sumubaybay dito po sa ating pong programa. Ayan, so maraming salamat po. Agyaman kami apo, itiki panagbuyayo ken panagsubaybayo iti programa tayo. And sana nga po maalukoy taypay yung iba pa nating mga kasama dito ayan ti Ilocos Norte. Yan po, no? Then si Cars. Ayan, meron din pong humahabol from Bani, Pangasinan mula po kay Ma'am Karen Ostil Principe. Hello from Bani. Good morning po. Good morning, Ma'am Karen. Good morning po. I think team po ng IS ay pupunta po dyan sa Bani for the training ng ating pong coconut integrated with the native goat production. Po. Yes. Okay. So, this time, Gil, ipakilala mo na ang ating makakapanayam ngayong umagang ito. At ayan nga po, sa ilang taon na natin pong programa po ang RCEP ay mailan pa rin po sa atin pong mga magsasaka o ang ilan po sa atin ay hindi pa po ganun talagang naiintindihan kung para saan or ano nga ba yung importansya po ng programang ito sa atin pong mga magsasaka. So hindi na po natin patatagalin sa araw pong ito para mas maintindihan po natin ang RCEP at magpatuloy tayo sa iba't ibang nakapaloob dito. Alamin muna natin kung ano po ang programang ito. Tayo po ay makikinig sa ating resource person sa araw na ito. Siya po ay kasamahan din po natin sa ATI RTC1 technical support staff and kasamahan po natin ay isa siya sa mga licensed agriculturist po ng atin pong opisina at isa rin po sa tumatalakay sa mga usaping RCEP. Atin pong paunlakan ang presensya ng ating katalakayan ngayong araw, Mr. Milo Cervantes. Mr. Milo, magandang umaga. Yes, Milo, magandang umaga. Ayan, so good morning po, Doc Mariel at kay Ma'am Gail. Salamat sa pag-anyaya sa akin na makapagtalakay dito sa DZRD Sunshine Region, no? Na talagang it's an opportunity rin para at least may share natin ang RCEP, no? Kung ano nga ba ang nialaman ng RCEP at ano yung napapaloob dito. Ayan, bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay, Milo. Ayan, so maraming salamat. Yeah. So good morning po sa lahat ng sumusubaybay sa atin, lalo na sa mga magsasaka, no? Dahil kayo po ang dahilan, kaya po namin pinagsisikapan pa po mas lalo na maibigay sa inyo po yung patungkol sa pagpapalay at paano ma-improve natin ang ating pagpapalay upang sa ganun ma-meet natin yung masaganang ani at mataas na kita. Ayun, since napag-uusapan na nga natin yung RCEP na yan, kanina pa natin sinasabi, yung RCEP, paano nga ba nabuo itong RCEP? Ano nga ba yung mga sangay? Meron ba tayong mga legal basis nang nagkaroon na tayo ng programang ganito? Okay po, sisimulan ko na po kung paano po nabuo ang RCEP. So, ang RCEP po ang author po ng RCEP ay walang iba po kundi ang ating senador na si Senador Cynthia Villar. At itong RCEP po ay yun nga nabuo sa pamagitan or na-create sa pamagitan ng Republic Act 11203
or the Rice Certification Law. Okay po, nilagdaan po ito ng ating Pangulong or nakaraang Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte noong February 14, 2019. Okay po? So ang RCEP po, no, layunin po ng batas na palitan ng mga taripa ang quantitative restriction sa pag-import ng bigas at alisin ang quantitative export restriction naman sa bigas. So sa pamagitan ito, yung mga taripa po, no, yung mga taripang makokolekta sa batas na ito, yun po yung magagamit ngayon na annual na pondo. Okay po, na nagkakahalaga po ng 10 billion. And later on po, i-discuss po natin kung sino-sino yung mga maghahati-hati sa 10 billion na iyon. Okay, so Milo, medyo slow down tayo. Ano mo lang, paano yung taripang yon? Paano natin nako-collect yon at naibibigay natin ng parang serbisyo para sa ating mga magsasaka? Okay po, no? Ganito po yun kasi, Ma'am Mariel. Okay. May, sa pag-import po ng ating mga bigas, no? Parang ito po yung pinagka-taxes. Okay po. Nagpataw ang ating pamahalaan ng taxes or sa other term na is tariff. Okay? Taripa. Upang sa ganun po, yung taripa na yon, yung 35% sa taripa na yon ay magagamit po sa pagpupondo ng 4 na components ng RCEP. Okay po? So, ang 4 na components na yun, napopondohan po ng 10 billion ay yung rice farm machinery and equipment. Okay po? Pangalawa, the rice seed development, propagation and promotion. Pangatlo naman, yung expanded rice credit assistance. At ang pang-apat ay rice extension services which shall be implemented in an integrated manner. So, ito po yung 10 billion na paghahati-hatian ng mga ahensya. Una po, 5 billion ang mapupunta sa mga machineries na pinamamahalaan po ng PhilMec. Okay po. 3 billion naman po ang mapupunta sa inbred seeds na pinamamahalaan naman ng PhilRice or pinangungunahan ng PhilRice. 1 billion credit naman na pinangungunahan naman ng DBP at Land Bank. Hinati nila 500 million ang bawat isa doon sa credit. At 1 billion naman po sa extension na sa extension naman po, ang nagpapatupad po ay ang TESDA na meron silang pondo na 700 million. PhilRice na meron din silang pondo sa training, okay po, na 100 million. PhilMec na may 100 million din. Okay po, and ATI syempre na may 100 million na pondo. Ito pong pondong ito ay annually po, no? Annually yung pondo na 10 billion. Okay, annually for next 6 years. Actually, yung RCEP ngayon ay pang 5 taon na niya. Yes, okay, actually, yun din yung iniisip ko kasi isa sa tayo yung kauna-unahan din na nag-implement yan. Kasi may info caravan yan kapag yes, so, ano na nga ba? Ano yung mga nangyari? Kasi pang 5th year at nabanggit mo nga yung maintenance. Parang may maintenance pa rin tayo. Opo, ma'am. Opo. Talagang, actually, malayo na po ang narating ng RCEP sa ngayon po, no? So, ang RCEP po, no, ang pinaka-main reason talaga nito is yung mapataas po yung ating yield at income. Specifically sa ating mga farmers. At mapababa ngayon yung production cost. Kaya nga po, ano, sa tulong ng PhilMec din, nakakapag-distribute na po sila ng mga makinarya na gagamitin ng mga magsasaka upang sa ganon, mapa-improve ba lalo nila. Kasi nga po, kung papansinin natin, no, sa mga remote areas ng Pilipinas, traditional po pa rin. Traditional pa rin yung pamamaraan nila ng pagpapalay. Ngunit sa batas na ito, no, or under sa Rice Competitiveness Enhancement Plan, unti-unti po tayong ina-upgrade upang sa ganon, ang mga farmers din po natin ay maging competitive. Okay po? At the same time, yung ating mga farmers ay matutunan nila talaga yung akma at tama na proseso sa pagpapalayan. Okay? Sa ating mga farmers kasi, no, ang kasabihan nila, jackpoti, jack kita. Hanggat hindi napapatunayan or hanggat hindi nakikita, hindi naniniwala. So, until now, yes, ganun po, talaga. Kaya nga po, no? Medyo matagal na rin tayong extension worker. Pero ano naman, nakikita rin natin na may mga receptive, may mga sumusunod na rin talaga at nag-a-adapt. At we are looking forward nga na yun yung mga show window din natin upang tularan na rin ng ating mga, let's say, traditional farmers. Tama ba, Milo? Opo, ma'am. Ano tawag doon? Dapat nga po yung mga traditional farmers ay ma-upgrade na rin. Actually, yung mga traditional farmers, may mga ginagawa na rin sila na check doon sa pallet check.
Kaya lang hindi sila aware. At yun nga, malaking bagay yung programa na ito na RCEP or Usapang RCEP upang sa ganun, no, sa mga next na episode, natatalakay po natin ang mga pallet check system. Yun nga po, wag po kayong mawawala doon, lalo na sa ating mga magsasaka. Dahil sa Usapang RCEP na ito talagang isa-isahin natin yung mga technology. Okay, so since nabanggit mo yung 4 na components nitong ating RCEP kanina, no? Andun na rin kung paano natin yung mga pondo, no? Yung mga actually yung 4 components are the services. Yes, yun yung ibibigay natin, ma'am, sa kanila yung 4 components. The services na meron tayo. Opo, na pinangunguna ng iba't ibang ahensya, ma'am. Okay, so with this, ano nga ba yung mga ilang mga ibibigay natin, no, sa first component, second component hanggang fourth component tayo. Okay. So start natin sa unang component natin sa ating RCEP, ang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Opo. Ang unang component po natin ay ang seed program. Aha. Okay po, ang seed program po ay pinangungunahan po ng PhilRice, no? Okay. Okay po. So, ito po ang seed program, bali tutok po ito sa certified seeds. Bakit nga po ba sa RCEP ay certified seeds? Or inbred? Bakit nga ba? Bakit inbred? Kasi nga po ang inbred po, mas madaling paramihin. Compare po sa hybrid. Ang hybrid po kasi, sensitibo yung kanyang yung pamamaraan upang sa ganun ay maparami. Okay. So sa inbred po ay mabilisan lang po or mas madali po yung pamamaraan. Kaya nga po, 'di ba po para maibsan ang gutom, okay, para 'di ba sa layunin ng ating pamahalaan, 'di ba, para maibsan ang gutom at the same time food secure. Yes. Tama, Ma'am Gail. That is food security. Nagbigay ngayon ito sa pamamagitan ng seed program. Ito po. I-detalye ko lang po, no. Yeah. Merong 4 projects to increase the adoption of certified inbred seeds and integrated crop management. So una po dito ay ang pag-promote at pag-distribute ng certified seeds of inbred rice varieties. At sa promoting and distributing, syempre po, pinangungunahan po na ito ng PhilRice at tinatap niya po ngayon yung mga province at the same time mga municipalities upang sa ganon, ma-reach po ng mga seeds na ito, yung mga municipalities, okay, sa iba't ibang mga farmers at may distribute ito ng tama sa mga farmers rather. Yeah. Okay. Actually, isa sa mga layunin din ng ating seed program, ang pagkakaalam ko ay upang matulungan din yung mga seed growers natin. Kasi more likely, sila yung nagpapalago ng ating mga inbred seeds, ano? Yes. So it's more on katuwang pa rin natin yung talagang magsasaka po natin na makapagpalago ng ating pong inbred seeds. So livelihood pa rin po siya, ano? Yes. Kasi nga sabi nyo kanina, it's more on kabuhayan din to sustain yung life natin. So more likely, ano pa, Milo? I-credit din mo natin yung tama po si Ma'am Marian, no? Nakalimutan kong i-credit yung mga seed growers natin. Yes. Kasi without them po, no? Kasi ang tinatanim ng mga seed growers ay mga registered seed, no? And after that, pagkatapos ng registered seed, yun magiging certified seeds na itinatanim naman ng mga farmers, no? So credit sa mga seed growers na sabi ko nga rin, isa rin po sila sa backbone ng acting economy. Kasi nga po, sila po ang nagtatanim, yun nga, ng mga registered seed upang sa ganun may mai-distribute sa ating mga farmers na itatanim din ng ating mga farmers. Maraming salamat po sa mga seed growers, especially sa BPNS QCS din, syempre. Pinangunahan nila yan. Certify at PhilRice. Yes. Oo. Ayun nga, sabi nga natin talagang kung makikita natin yung program ng RCEP, sa seeds pa lang, talagang makikita natin yung tulong para sa mga magsasaka natin. I don't know kung with regards dun sa ating seed growers, kung nung nag-umpisa tayo ng RCEP, I know na talagang kinukulang tayo ng mga inbred seeds. It's because hindi pa ganun kadami yung ating mga seed growers. Yes. At ang pinoproblema din nila before is paano nila maima-market. This is it. This is the RCEP. Ayan. Yes. Yung din po ng gobyerno sa atin. So, Milo? Okay. Last time nga po, ma'am, ikwento ko lang po. Nung tinanong ni Sir Roger ang BPNS UCS sa pamagitan ni Ma'am Laila, tinanong niya, sa Pangasinan ba or sa Region 1 ba, naranasan ba nating mag-import sa ibang lugar?
At sagot po ng BPI ay yes, kasi nga po, marami na rin pong mga seed growers ngayon nagtatanim ng inbred rice. So it means talagang ang RCEP parang natutukan niya ang Region 1 at mas dumarami palalo ang produkto natin in terms of inbred rice. Talagang at marami ang nag-adapt yes, ng ating mga marami pang at actually yun nga ito na ibibigay sa iba't ibang rehiyon din. So, for example, kulang sa ibang rehiyon, tayo po ang nagsusupply sa Region 1. Yung mga sobra po dito ay binabagsak po sa ibang rehiyon. So it means proven talaga na marami na ring seed growers dito sa Yeah. So yun yung sinasabi ko sa iyo na from yung before and after, meron ng effect dito sa Region 1, no? Sa mga magsasaka pa lang talagang game na sila when it comes to the production ng inbred seeds natin. Yan. So from the seeds, ano pa yung mga nakapaloob dito? Sige po. Okay po, dito po. Actually, may coverage po itong RCEP or sa seeds po natin. No? Coverage po niya ay 57 provinces with high potential to improve competitiveness. Okay? To improve competitiveness means kailangan ma-improve yung area, yield, cost of production, at yun nga, yung mga irrigated area ay dapat, or sharing of irrigated area. So, roughly translate, sabi niya dito, around 1,010 municipalities with about 1.87 million rice farmers. So marami na tayong marami pa at tingin ko dapat dumami pa. Lalo dapat ma-engage din yung mga kabataan syempre sa pagtatanim. Lalo na ngayon parang anong tawag doon, paunti ng paunti, no? Or yung age ng magsasaka ay patanda ng patanda. Yeah, actually, yan yung isa sa mga challenges na kinakaharap ngayon ng agrikultura, yung aging farmers natin. Yes. At napakahirap talaga maghila ng kabataan. Though, yun nga, makikita natin ngayon, mechanized na, ang bilis na ng may digital farming na rin tayo. Yes. Later on siguro, mga kabataan, sasabihin na nila na parang hindi na yung sinasabi na magtanim ay di biro. No, pwede na silang titingala at andoon na at nakatanim na yung kanilang mga palay at andyan na yung na-fertilize na yung kanilang mga pananim. Di ba? So ganun nga yung patungo natin. Though Milo, so ano nga ba paano nga ba magiging beneficiaries? Sino nga ba yung beneficiaries nitong seed component ng ating RCEP program? Okay po, ang mga beneficiaries po ng ating seed components ay syempre po yung mga rice farmers. Okay po, na dapat yung mga rice farmers na yon ay nakalista po sila sa RSBSA or the Registered System for Basic Sectors in Agriculture. At syempre nga po, ang mga cooperative din at mga stasyon ay dapat accredited ng Department of Agriculture. Ito pa yung mga criteria, sa farmers organization. Papayawan ko lang po ito kasi karamihan naman na po sa mga munisipyo ay alam na po ito. At sa mga talagang katuwang din natin ang bawat munisipyo na kung saan talagang sinisiwalat yung mga yung mga requirements upang sa ganon ma-meet ng mga farmers yung requirements nito at makapag-apply sila sa seeds or makakuha ng seeds. Okay po. Okay. Sa farmers organization po, kailangan po ay accredited ng DA or any accrediting government agency recognized by DA. Ano pa? Dapat po ay members or with members whose rice farm can be covered a cluster of at least 20 hectares. So meron pong meron pong limit yung area, Okay. In one or two adjacent villages or one selected city or municipality. Kailangan po ang area po ay magkalapit. Okay, magkalapit lang po yung area, hindi pwedeng magkakala yung munisipyo. Kailangan po magkakalapit. For example, sa Tubag, ano ba yung kalapit ng Tubag? O ganun po yung sa Santa Barbara, ganun po. Sa naman po, for farmers recipients naman po, kailangan po ay must be included in a DA updated RSBSA list. Okay? Must be a member of DA accredited organization and must be farming in rice field located in a selected municipality. Dapat din po kung saan munisipyo, dapat doon nagtatanim yung farmer na iyon. Ayan, kung napansin natin na both sa individual and at the same time yung sa organization. Ay andoon yung RSBSA. Yes po, ma'am. Okay. Kailangan po talaga napakahalaga po na registered po tayo sa RSBSA upang sagay makakuha at maging
Fits Time beneficiaries po tayo nitong ating pong seed program. I think may mga limit ba? May limit ba yung pagkakaroon ng makakakuha ng seeds? Yes po. May mga area po, ma'am, or mga farm size po na maibibigay po. For example po, no, kung less than or equal to 0.5 hectares, meron silang 1 bag equivalent to 20 kilogram. Kung more than naman po siya, more than 0.5 to 1 hectare, merong 2 bag na 20 kilogram. At kung more than 1 to 1 to 5 hectares naman po, ay meron 3 bag. At sa more than 1.5 to 2 hectares naman ay 4 na bag. At kung more than 2 to 2.5 naman po ay 5 bags. At kung more than 2.5 naman po ay 6 na bags. Okay po. So, okay, paano nga nila makakamit o paano nila makukuha yung mga bags na nabanggit mo kanina? Okay po. Ito pa, no, ina-coordination po kasi po PhilRice po ang nagbababa po. Yes, okay po. PhilRice, so, yung ang implementing agency natin. Tama po, nakikoordinate po sila sa mga munisipyo po natin. At si munisipyo naman po ay nakikoordinate naman po sa mga individual farmers or sa mga cooperatives upang sa ganon, maklaim po nila yung mga bags na ito. So, madali na lang kasi from the end of the Municipal Agriculture's Office, parang sila na yung pwedeng, paano yung paghahati-hati? Na talagang per area po, ma'am. Per area. Opo, per area po talaga yung so, bahala na rin yung kung ilan yung kalawang ng area na sinubmit ng ating Agriculture's Office, yun din yung ibibigay din po na So, dapat nga po ang ating mga Agriculture Office ay updated din po sa mga area ng ating mga farmers. Okay. So, ano pa, Gail? Ayan. So, nabanggit ni Sir Milo kanina yung RSBSA o yung sinasabi nating Registry System for Basic Sectors in Agriculture. So, paano ba? Paano yung mga magsaka natin, paano sila i-enlist doon? Or paano, or ano yung dapat nilang gawin? Dapat gawin din ng mga farmers organization para maging accredited doon sa ating RSBSA. Okay po. Bale, ang pinakaano nito ay lumapit lamang sila sa kanilang mga kanya-kanyang munisipyo, no? Magpalista, kailangan ng IDs, okay? Valid, at least valid ID po ang kanilang kailangan. Tapos, yun nga, alam ko may magdadala rin siya ng mga 2x2 picture nila. Okay? So, ganito po yung sa una dito, go to the registration booth, okay? Present a valid ID with picture and check the name in the master list. So, kung wala ka sa master list, hindi ka makaka-avail. So, dapat nasa master list ka. If listed or kung nakalista ka naman, proceed ka na sa pangalawa. Okay, pangalawang process. Makilinya ka ngayon, tapos, at yun nga, dapat may prepared ka ng variety. Okay, fill out the acknowledgement form and the name tag. Okay, i-fill out mo ito. Pangatlo, attend the technical briefing as scheduled. So, kailangan dapat yung mga prosesong ito, hindi mo ma-miss dapat, no? At pang-apat, para maklaim mo na, for example, naka-attend ka na ng technical briefing at sa naka-schedule, okay, na araw. Ang gagawin mo ngayon, i-present mo ang iyong name tag at i-claim mo na ang iyong seed. At yun nga, and have photo taken beside the sack holding. Kailangan may documentation, no? Kailangan. Alam ko yan. Dapat may documentation na kung saan makikita na may hawak ka or hawak mo yung seeds na ibinigay sa iyo. Okay? Then, after that, kailangan mong mag-fill out ng survey form. At yun nga, at the back, at surrender the name tag. Ibabalik mo lang yung name tag sa mga officer or sa MAU. Okay, so yun para siguradong yung farmer talaga ang nakakuha noon, yes, po, patunay. Siguro. Oo, kasi alam mo naman, nasa gobyerno din yan. Okay, so po dun okay. Kung yung list natin, 'di ba? Meron yung kanina nung tinanong po natin ano yung gagawin nila para mapabilang dun sa sinabi ninyong RSBSA, sir. Ito naman po sa mga farmers recipients naman po. Sabi niya dito, no, a farmer must contact the CAU kung city and MAU kung municipality for enlistment or para mailista sa RSBSA. Ito yung mga proseso. Okay, present proof of valid identification. Kailangan talaga yan. And any proof of rice farming na ikaw ay nagsasaka ng palay.
Okay. Pangalawa, fill out and sign the RSBSA or ito yung RSBSA enrollment form. Pangatlo, get the staff to claim ID or to claim the ID card upon notice. Ganun po sa mga farmers recipients. For farmer individual po. Kung organization naman po or farmers organization, a farmer organization seeking accreditation must be submit or kailangan magsumite yung mga farmer organization na ito ng una, letter of intent. Okay, kailangan po yan. Valid ID and registration or registration from any recognized government agency. Okay, yung mga valid ID natin. Basta, ano yan ba? Driver's license and so on, PRC and pwede so on yun. and so forth. Opo, ma'am. Mga voters ID, pwede yung mga yan. Okay po. Kung wala po itong mga to, pwede pong barangay clearance. Kasi nga po, may mga farmer talaga na hindi natin maiwasan walang mga IDs or nawawala. Okay, or kumuha na lang po ng barangay clearance. Okay? Pangatlo so, po, proof yon na sila yes, yon. Okay? Apo, ma'am. Pangatlo, Farmers Association profile. Kailangan po iyon na ang style nito, yung profile nito ay parang andun yung inyong asosasyon tapos nakalista yung mga pangalan ng miyembro with location and signature ng mga miyembro. So, talagang ganun yung process natin. Yes po, Itong ma'am. ay sinasagawa din saan? Ito po, ma'am, pwede na pong sa municipal agriculture office, pwede rin po itong maki-coordinate lamang sila sa MAU po. Yeah. Actually, yun yung pinaka-ano po natin pinaka-basis at saka pinaka-ground po natin. Kahit nandito po yung ATI, andyan po yung PhilRice, andyan po yung Municipal Agriculture Office po natin at sila po yung talagang gagabay sa atin. Katulong natin. Yung katuwang po natin, lalong-lalo na dun sa mga implementasyon ng ating pong mga iba't ibang services. Hindi po natin na yung kakayanin o kaya kinakailangan kasi ng ating pong mga implementing agencies pa rin yung katuwang. Yes. Kumbaga, just like yung nabanggit mo kanina, Milo, no, na during distribution. Yes. During distribution, ano yung hahanapin? Yun nga po, ma'am. Pag distribution na po, yung tag na lang po. Yung tag, yung tag. Okay. At kailangan talaga yung kung wala yung yung taga PhilRice, andyan yung taga yes, ma'am, taga munisipyo din. City Ag Office para sa picture taking. So napaka-importante po. At hindi lamang po 'yon. Hindi lamang po services ng RCEF ang pwede po nating isangguni sa ating pong mga Municipal Agriculture's Office at City Agriculture's Office. At alam po natin na na meron po sila at katuwang po natin sila. Ano yan, Sir Paslip? May binibigay sa akin si Sir Richard. Ano po yan? RSBSA. Yan. Nako, sorry. Dapat, Milo, sinabi mo kaagad sa akin. Registered si Sir Richard sa ating So, pwede ba siya? Yan. Tanong ko na ngayon impromptu. Sir, pwede ba siyang maka-avail? As long as si Sir ay may proof na siya po ay rice farmers. May sinasaka po siya. Okay. Pwede po siya. Basta lumapit lang po sila sa kanilang tanggapan or sa kanilang munisipyo at magpalista po dun sa RSBSA. Okay. At mag-fill out ng form, syempre. Ma'am, linawin ko lang po itong kanina yung sa farmers organization po. No? Bali po, makakatuwang ninyo or makakatulong ninyo ang mga munisipyo ninyo na sila rin po ang mag-submit sa DA. RFO, yes. upang ma-accredit. Okay. So, accreditation ng association. Yes po, ma'am. Okay. Kasi minsan po, di ba, ang ating mga farmers hindi makadirekta sa DA. Or kailangan i-assist din ni Municipal Agriculture Office. Or alam mo, malaking role. Yes. Oo. Alam mo, Gail, may nakita na tayong i-interview. Parang patunay natin later on kung ano nga din ba yung mga benefits na nakuha nila sa ating RCEF. Ano nga ba yung mga nakuha na nila aside from siguro ngayon sa ating programa.
Okay, nako. Kaya pala, akala ko kanina ginaganon na ako ni Sir Richard. Anyway, may 1 minuto na pong lumagpas sa ating pong orasan. 1 minuto makalipas ang 11:11 ng umaga. Siyempre, pansamantala na muna po tayong mamamaalam, no? Ikakat na lang po muna natin at bukas po mga ka-RCEF ay ipagpapatuloy po natin na ano po ba yung mga ilan sa mga services na nabanggit po natin kanina, diba? 4 po yung components, andyan po yung seed. Next is yung ating pong mechanization, ang ating pong credit program, and extension. Of course, ng ating pong extension. So, Milo, magpaalam ka muna ng pansamantala sa ating mga taga-subaybay. Ayan, so hopefully po na talagang nakita nyo po or napapyawan po natin yung RCEF. At yun nga, yung mga 4 na components na yun, natapos na natin ang isa, ituloy natin bukas yung 3 po. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy lamang kayo na tumutok sa usapang RCEF. Ayan, maraming salamat Sir Milo sa inyo pong pagtalakay sa ating paunang episode tungkol po sa atin pong usapang RCEF. At yan po ang hindi pa po kabuuan yan. Abangan po natin ang 3 components po bukas. Pag-uusapan pa rin po natin ang 3 yan. So, paalam na rin, yay! At ayan po mga ka-RCEF, muli maraming salamat po sa pagsubaybay nyo po dito po sa atin pong programa. At dito nga po nagtatapos ang ating unang episode sa atin pong usapang RCEF, Kita-Kits at Kinig-Kinig. Bukas na, dito pa rin po tayo, 10:00 hanggang 11:00 ng umaga. Dito pa rin po sa DZRD Sunshine Radio at sa ating ATI Ilocos Region Facebook page. Ayan po, 10:00 hanggang 11:00 Martes at Miyerkules dito lamang po sa DZRD Sunshine Radio at ng kanila pong Facebook page, and at the same time ang ating pong ATI Ilocos Facebook page. So this time mga ka-RCEF, pansamantala na pong mamamahal ang ating pong team RCEF ngayon sa ating pong palatuntunan. Sa ngalan po ng ating pong mga nakasama sa ating pong Master Control, si Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar. No, medyo may preno tayo si Sir Abaygar. At syempre sa ating pong napaka-poging station manager na si Sir J. Mendoza. Of course, ng ating pong Center Director, Dr. Rogelio C. Evangelista, at ng ating pong Assistant Center Director, Dr. Josephine K. Aben. Andyan din po ang ating pong piloto na si Mr. Jose June Canlas Jr. At syempre sa lahat po ng ating pong mga kasamahan sa ATI RTC1, ito na po ang inyong naging lingkod at kaibigan, Maricel Mariel Dolaida Capias. Hanggang bukas po muli sa Usapang RCEF. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.